Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Where do I begin? Tell the story of heartbreak love. Kasaysayan ng mga wagas na pag-ibig na hatid nito'y walang kapantay na kaligayahan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Maliligayahin kita at ingatan. I love you. Ikaw lamang sa buhay ko. There's never be another love story. Minsan may kirot sa puso na sabyang kay pait. Alam mo, ikaw naman sa buhay ko. Love story. May pag-ibig din naman na maaaring hanggang pangarap na lamang at walang tiyak na hahantungan. Sasambahin kita kahit sa malayo. Baka mamahalin pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Ilan lamang sa mga tagpong inyong mapapakinggan. Lingguhang tapos na kasaysayan ng buhay pag-ibig. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Pakinggan natin ang ikatong bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay pag-ibig ni Percival. Dito pa rin sa ating dulang. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Where do I start? Apo, hindi mo kinakain ng bibingka na binili natin pagkatapos natin magsimbang gabi. Alala ko lang po si tatay. Lolo, ano kayang kinakain niya ngayon? Baka palagi siyang nagugutom. Sigurado namang may pagkain sila ron. Sana po pwede rin dala ng bibingka o puto bumbong si tatay, no? Kailan ba uli kayo dadalaw? Hindi ko po alam eh. Sabi ni nanay eh, kapos kami ngayon. Kaya nga, mas lalo mong dapat kainin itong binili natin. Habang mainit pa. Salamat po, Lo. Alam ko, mahal ang bili niyo rito. Totoong mahal na ngayon ang bibingka. Puto bumbong, kahit ang suman. Pero paminsan-minsan pwede naman tayong bumili. Para kahit paano alam pa rin natin ang lasa ng ganitong pagkain. Salamat po, Lolo. Sige na po, kumain ka na dyan. Ay, hatiin ko po. Para matikpan mo din, nanay. Hindi bali hirapan ako tayo. Hindi bali na palagi kaming kapos. O kahit hindi ko na matikman ang masasarap na pagkain ihahain tuwing panahon ng Pasko. Hindi bali nga na walang handa sa Noche Buena. Isa lang ang dasal ko na sana mapapiling na namin si Percival. Naintindihan kita, Emmy. Pero kung talagang walang kasalanan si Percival, palayain din siya. Kung walang kasalanan, tay, sigurado ako walang linakaw ang asawa ko. Kung ganun, bakit siya tinuturo ni Elvira? Nang kasamahan niya sa trabaho. Nga rin po ang hindi namin maintindihan. Ano na ang nangyari sa investigasyon? Wala pa rin akong balita, tay. Sinasabi nilang nagnakaw sa Percival. Asan ang ninakaw? Kung malaking halaga iyon, dapat natagpuan na ito sa bahay ninyo. Wala nga pong bank account ang asawa ko.
Meron man siyang ATM. Iyon ay para sa sweldo niya. Kahit ilang beses ko rin niya i-check. Wala namang ibang laman ang ATM niya, kundi yung naiwang 100 piso bago siya makulong. Kung may sapat daw itong salapi, gusto kong makatulong na makahanap kayo ng abogado. Alam ko, Tay. Pero may awa ang Diyos. Naniniwala ako matatapos din ang napakabigat na pagsubok na ito. Habang nagsasayang marami. Habang sagana sa pagkain, alak, at iba pang kasiya. Eto ko. Nananatiling narito sa 4 na sulok ng seldang ito. Tumunguli lang sa akin makita. Diyos ko. Bakit ito nangyari sa akin? Anong gusto mong matutuhan ko sa lahat ng ito? Upang ipahintulot na mapahamak ang aking mag-ina habang wala ako sa piling nila. Matitiis kong makulong. Kakayanin ko. Pero huwag ang mapahamak ang aking mag-ina. Hindi ko kakayanin yun. Sana, isang araw, magising ako na tapos ng bumubot na ito. Na malaya na akong yakapin at halikang muli ang aking mag-ina. Ano mang gutom o problema makakayanan ko. Pero hindi ko akalaing narating ang ganitong pagsubok sa amin. Napakasakit. Napakabigat. Minsan, gusto ko nang bumitiw sa pagdarasal sa iyo. Pero kung bibitiw ako sa iyo, Diyos ko, kanino pa ako tatakbo? Sino pa ang lalapitan ko? Ang tahi kong pakiusap ngayon. Huwag mo kong hayaang tuluyang mapahamak dito. Gusto ko na mag-resign, Hernan. Ha? Tatakot na ako. Bakit ka magre-resign? May nakulong na dahil sa nawalang pera. Natatakot ako. Dahil hanggang ngayon, tuloy ang investigasyon. Natural lang yun. Ano kung magkamali ako ng sagot? Bakit ka magkakamali? Pinag-usapan na natin ito. Mag-stick ka lang sa napag-usapan at hindi ka magkakamali ng sagot. Akala ko magiging masaya ang Pasko. Pero takot. Nararamdaman ko, puro takot. Hindi naman ako nakakatulog. Relax ka lang. Kontrolado kong lahat. Oo nga, pero si Percival... Pwede na natin pag-uusapan ang tungkol kay Percival. Nakakulong na eh. Eh, kailan pa tayo pwedeng lumayo? Hernan, gusto ko na matapos sa takot na dinaranas ko ngayon. Siguro pagkatapos ng Pasko, maaari na tayong magdesisyon Pero... sa susunod nating gagawin. Ay, mabuti na lang. Meron pa rin nagpapalabas sa atin kahit Noche Buena na mamaya. Eh, Nay, di ba tayo dadalaw kay tatay? Baka makatapos na ang Pasko. Baka sakali tayong may magbigay ng perang pamasko.
para may pamasahe tayo papuntang City Jail. Sana nga po. Banawan mo na ito. Yung mga puting t-shirt, tapos ibabad mo sa Fabcon bago mo isampay. Opo, nanay. Mabuti. At 2 linggo ang bakasyon ninyo sa school. Oo nga. Makakatipid tayo ng konti sa gastos. Pero kailangan pa rin natin magtipid, anak. Para pagbalik ng klase, may pambaon ka. Nay, huminto na po muna kaya ako sa pag-aaral. Para po hindi ko masyadong mahirapan. Hindi. Malapit ka lang magtapos ng high school. Hindi ka dapat huminto sa pag-aaral. Gusto ko lang naman po makatulong. Alam ko, anak, kahit ang tatay mo, hindi siya papayag na huminto ka sa pag-aaral. Naiintindihan ko po. Anak, kahit high school, dapat matapos mo ha, Kristal. Kahit nasa City Jail ang tatay mo, kailangan magpatuloy ang buhay natin. Habang hinihintay natin ang paglaya ng tatay mo, kailangan ipagpatuloy natin ang buhay. Alam mo, Kristal, ang sabi ni tatay, pwede daw magpiyansa ang tatay mo. Ayaw na ni tatay magpiyansi. Bakit naman? Babaon lang daw sa utang si nanay. Ayaw niyang madagdagan pa ang problema ni nanay. Pero kung makakalaya si Ma'am Percival kahit pansamantala, makakahanap kayo ng abogado para may pagtanggol niyo siya. Bagay, tama ka dyan. Pero, siguro alam naman ni tatay at nanay kung anong pinakamabuti sa sitwasyon namin. Magbabagong taon na. Mukhang magtatagal pa si Ma'am Percival sa City Jail. Alam mo ba kung umuusad ang kaso niya? Paano umuusad dyan? Kasi sabi ni tatay, kung may nangyayari ba sa investigasyon, kung meron ng schedule ng hearing. Yun na hindi ko alam. Di pa ulit kami nakakadalaw kay tatay eh. Tisha, ka naman umiyak? Naniniwala ka ba may ninakaw ang tatay mo? Hindi dyan. Alam ko hindi yung magagawa ni tatay. Ako rin, Crystal. Naniniwala akong hindi yung magagawa ni Ma'am Percival. Alam mo kung minsan, ayoko nang bumalik sa school. Ano? Bakit? Kaya pakiramdam ko, lagi nila ako pinag-uusapan. Iniisip nilang anak ako ng isang magnanakaw. Alam mo kung may magsasabi niyan? Tatanggol kita. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Siya. Lahat na kinikita niya sa trabaho, pinaghihirapan niya yun. Nag-overtime siya. Madalas siya sa fieldwork. Kahit nahihirapan siya dahil sa traffic o dahil sa init ng panahon. Nagtitiis si tatay kahit araw-araw napapagod. At hindi dinadagdagan na sweldo niya. Hindi naman nagre-reklamo ang tatay ko eh. Alam ko lahat yun, Jam. Kasi naririnig ko sila ni nanay. Naririnig ko tuwing mag-uusap sila tungkol sa mga gastos sa bahay. Kaya alam ko hindi gagawin ni tatay ang magnakaw, Jam. Hindi. Sige natin. Huwag ka na umiyak. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Siguro naman, may tutulong kay Ma'am Percival para manaig ang katotohanan. Maiwan ka na sa lolo mo, ha? Kailangan magtipid tayo sa pamasahe, Kristal. Gusto ko rin pong makita si tatay. Pero anak, Sige na, nanay. Sama mo na ako. Manghiram ako ng pamasahe ko kay Jam. ay paano mo mababayaran? Mamamasukan akong katulong. Pa-extra, planchadora, labandera. Tulad ng ginagawa mo. Pero anak, Nay, sige na. Matagal ko na din nakakita si tatay. Natatanaw ko ng aking pagkita. Tatay! Percy! Tatay! Ebe, Sal,
Tay. Oh, lumipas ang Pasko at bagong taon, hindi kayo dumalaw. Nag-aalala ako sa gusto sa inyo ah. Tinipid namin kung ano mang kinita namin sa paglalabada. Oo nga po. At tumanggap na rin kami ng plantsahe. Doon kami nagpaplansya sa bahay ng may-ari ng mga damit na paplansyahin namin. Mabuti naman. Dagdag konsumo pa sa kuryente kung sa bahay natin yun. Naputulan na po tayo ng kuryente eh. Ha? Amy, bakit? Hindi ko nabayaran. Inayahan ko rin muna para makabawas sa mga intindihin. Paano kayo nakakatulog sa gabi? Lalo na kapag mainit ang panahon. Nagpapaypay hanggang sa makatulog. Hindi ito dapat mangyari. Okay lang po kami ni Nanay. Tay, sinadya namin magtipid para makaipon ng pamasahe. Para madalaw ka namin. At nakapagpadala na rin ito, oh, paborito mo. Meron ditong adobong manok at baboy. O, sige na. Kumain ka na. Namiss ko na nga yung mga luto mo, Amy. Ito, may kasama pang gasariyo kamatis. Ay, alam ko paborito mo itong sausawan. Miss ko kayo. Ang laki naman ng ipinayat mo. Tatay, kailan po ba kayo lalaya? Ay, hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Wala pa rin akong abogado hanggang ngayon. Eh, talaga bang bibigyan ka ba nila ng libreng abogado? Yun ang paliwanag sa akin. Hanggat wala akong schedule ng hearing, hindi uusad ang kaso. Ay, naku. Kung may magagawa lang sana ako. Pero, Ayoko mawalan kayo ng pag-asa, Emmy. Basta tatandaan ninyo, ha? Inosente ko. Isal, anak, Tay, wala akong ninakaw. Hindi ako magnanakaw. Ha? po tatay, alam ko naman po yun. At hindi ako papayag na may tumawag sa inyo magnanakaw. Emmy, maging matibay ka para sa anak natin, ha? oo, Percy. Pero, pakiusap naman. Malagaan mo naman ang sarili mo. Oo nga po tatay. Huwag kami alalahanin, Crystal. Nandyan si tatay. Kahit paano, nakakaalalay sa amin. Pero ikaw, Diyos ko, ang laki ng ipinahiyat mo, Percy. Pangako mo sa akin, ha? Ingatan mo ang sarili mo. Gusto ka pa namin makapiling ni Crystal. Oo nga po. Gusto ka pa namin makabalik sa amin. Magbuhay.